Ikaw ba yan, Auntie Claire? Nakahawig ba? Parang gusto mo ako biglang kumanta ng Bonggas ka dahil. Come on! Sabayan natin si Yuse Claire! Bongga ka dahil, bongga ka dahil. Sige lang, itaas ang kilay. Tsaka ng dancing queen. You can dance, you can jive. Having the time of your life. Ooh, see that girl, watch that scene, singing the dancing queen. Kaya ako Mag-move on. Diyan po naman sa impeachment na yan. Move on na ba tayo? As in, ganun na nun yun? Eh, ang sinasabi, di ba daw dead? Sinasabi naman, once archived, it is dead. Okay. Pero ang iba hindi. Iba yung buhayin muli pag nagbagong desisyon ng Korte Suprema kung magbabago man. Mas mainam nga po ito na archive kaysa po sa dismissed. Oo. Kasi kung dismissed na, magiging moot. Opo, yung pong pending case sa Supreme Court. Yan po sinasabi ni Ginoong Adolf Ascuna. Opo, isa po sa mga dating maestrado ng ating kataas-taasang hukuman and isa rin po sa framers po ng ating konstitusyon. So, kung atin po itong ihahalin tulad ho, opo, sa, di ba sa tao, ito po ay dead on arrival, mga kapatid, sa morgue, pero hindi po muna pinapaimbalsama, kundi i-stack mo lang muna sa freezer. Dahil baka sakaling mabuhay pa. Baka kasi Lazarus ito. Oo. Lazarus, come forth. At nabuhay Nangang muli. ang patay sa haba ng lamay. Pero sabi kasi ni Tito Sen, hindi raw basta pwede buhayin ang patay na. Oo, hindi. May pwede naman buhayin pa din. Pero kinakailangan pagbutuhan. Yun na nga. Okay? Kayong mga nyo. Sabi nila, kalimutan na natin yan dahil nga puro politika yan. Politika lang ang pinanggagalingan yan. Totoo ho na ito'y may kinalaman sa politika. Definitely ho. Kaya nga, kung obserbahan mo yung mga naging paliwanag sa boto, para bang iniisip mo, ito bang mga ito nakagalang-galang na ating pong halal ng bayan? Kung sakasakali ba talaga natuloy ang trial dito? Sila ba'y makikinig pa sa mga posibleng ebidensyang ilalabas o buo na rin pong isip na sila po ay mag-a-acquit? Alam niyo yun? Di ba? Kasi nga sa pangangatwiran, para bagang, hindi, lahat ito pinanggagalingang politika. Okay, so hindi maitatanggi, may kaugnayan pa rin po ito sa politika. But the point is, may ebidensya ba o wala? Yun kasi nga, ba't siya lang? Ayan, ganun. Yun nga po yun. So kung ikaw engage sa politika, dapat di ka na gumagawa ng anumang katiwalian, di ba? Yun lang ho ang ating benepisyo po dito. Kung ikaw na impeachable official, at baka mapolitika ka, mas mainam na ang eleksyon sa'yo, huwag kang gagawa ng anumang magiging dahilan. Ano daw? Magpakabait ka. Ganun ka simple, baby. Parang nanay mo lang. Oo, sa totoo lang. From someone na nanonood lang sa mga kalokohan tuloy sa mga pinagagagawa nila na debate, kung ano-ano man ngayon. Okay na din sa akin. Ikaw ba yan, Auntie Claire? Nakahawig ba? Parang gusto mo ako biglang kumanta ng Bonggas ka dahil. Nang buksan ang pinto, sayaw ng mga tao'y biglang nahito. Buhok may Gucci, talampa kay Gucci, suot mo'y gawa nito'y pinanggaling kay Elo. Sabayan natin si Yuse Claire! Bongga ka dahil, bongga ka dahil. Sige lang, itaas ang kilay. Tsaka ng dancing queen. You can dance, you can jive. Having the time of your life. Ooh, see that girl, watch that scene, singing the dancing queen. Kaya ako Para sa isang tao na nanonood lang, Okay, okay sige. na din sa akin na sige, mag-away-away kayo, galit-galit kayo dyan, maghalong katang kayo ng mga baho ninyo. Kasi kung bati-bati kayo, kawawa din naman yung taong bayan. Kasi Ngayon nga, at least, kuntsa-kuntsabahan sila. kuntsa-kuntsabahan kayo. At least ngayon, galit-galit kayo. Sige. Maghalong katang kayo sa dyan. mga nagtatanong po naman mga kapatid, bakit si VP Sara lang tama? Totoo yun. So puntahan natin tong sa flood control projects. Pati Yan. po yung sinasabi po ng mga insertions. Tama yan. Kaya kahapon tanong
natin kay Tito Sen, kung kayo po ay muna ay tatanggap nga sa katotohanan na nahimlay muna yan, ha? Sa himlayang Pilipino. True FM. Okay. Ang sinasabi ng marami, di ba kung ang pinag-uusapan ay accountability, asan na yung pinapangakong investigasyon sa insertion? Bakit nawala ng pondo ang PhilHealth, etc., etc.? So sabi ho naman daw niya, nangangarap lang daw ho ng mga ebidensya para magsimula ang investigasyon. That's very, very good. In the House, magkakaalaman tayo, baby girl, di ba? Nag-iimbestiga sila. Ang tanong nga dito, gaano kalalim ito at gaano ito katotoo? Dahil yung nga ang aligasyon, di ba, na merong mga nandidiyan na umano'y sangkot dito sa kickbackan sa mga usapin po ng government projects, hindi lang actually sa mga flood control project. So, to balance the equation, eto, diba? Sige, habang hinihintay natin ang ating kataas-taas, ang kagalang-galaga mga Diyos sa Padre Faura sa kanila pong desisyon, huwag natin istorbohin yung mga yan, baka sa kanilang final countdown. Dahan-dahan lang kayo, ha? Easy lang kayo dyan. Opo, so habang hinihintay natin, so doon tayo sa kabilang bandang yun. Rinirespeto ko po at ginagala ko. Kataas-taas ang hukuman. Ang boto ko po ay yes. Salamat po. And of course, no, habang ito mga ito ay nangyayari, ang tanong ho sa mga ng mga uri manggagawa, paano naman kami? Kaya ngayon, ano po ang sinasabi po ng gobyerno? Huwag kayong mag-alala dahil ang 20 pesos na bigas ay palalawakin pa ang distribution. Pati raw po ang mga farmers na pwede nang bumili ng 20 pesos na bigas. Okay? Alright? At ang ilang po daw mga manggagawa sa bukid. Another promise! Everything's fine. Sinasabi nila yan, okay? Promise lang tayo ng promise! Opo. And wag ho kayong mag-alala dahil ang sabi ho ng NSA ay bumaba ang inflation sa pinakamababang antas sa loob ng 6 na taon, mga di ba? Opo, di ba nagmumura ng bilihin? Di niya napapansin? Nararamdaman niyo ba? Naiya ako. Okay. Nagmura ba sa inyo? Kasi nga mababa daw inflation eh. Ito sa alam ko iba, napapamura na lang. Pag pinag-usapan natin ng pera, parang hindi tayo short. Overflowing tayo. Ito'y patunay kapag pribadong sektor na ang gagawa ng dapat ginagawa ng gobyerno. Anong ibig sabihin nito? We have a crisis in government. Malaking sampal ito. Nagkukusa na itong mga kumpanyang ito. Bakit? Kasi nga po kung ihintayin natin ang gobyerno dito, baka tapos na po ang ika-120th birthday ni JPE. Hindi pa rin natin ang Ito pa rin ang pinag-uusapan natin. Ako nang tutulong sa buong Metro Manila mag-solve ng baha. At no cost to the people, at no cost to the government. Kahit yung eskwela, gusto mo, bibili na ako ng lupa, kapalit doon. Tatayuan ko ng kapalit na eskwela. At yung housing, bibili na rin ako lupa para tayuan ng pabahay yung mga tao doon. Para lang alisin natin yung mga pabahay at eskwela sa ibaba ng ilog. Lahat ng mga mayayaman, sila nang humawak ng mga proyektong ito. Pagka mababawasan ng tax ng middle class. Kasi sila nagagasta Baka naman pwede. Yung mga liquid na mga kumpanya. Ibig sabihin, yung talaga merong cash available. Kasi may mga kumpanya na nagmimistulang liquid, pero yung pala, solid? Sure! Gas? Solid o gas? May nagsasabing ganun. May trilyon ang kanilang assets, pero yung pala naman, di makabayan sa mga supplier. Magic lang pala. Oo, yung pala, hocus-pocus lang sa kanilang mga reporting. May ganun. Naku, mahirap yung ganyan. Hindi ganyan. Yes po. Tigilan mo ako, hindi ako luko-luko. Ako luko-luko, hindi ako naligid. Okay. Anyway, may bahagi po dito ating ipinaliwanag kung gaano kalaki ang parte ng Metro Manila sa Flood Control Fund. Para ho sa Metro Manila, sa NCR, ang kabuang flood budget ay umabot na po ng 107 billion 202 million 610